Ipinagtanggol ng Mexican President ang operasyon ng militar na nakahuli sa isang drug cartel leader na si Ovidio Guzman. Ang digma ng Amerika sa mga cartel ng Mexico ay nagiging ligaw. Mula sa mga lihim na operasyon ng espiya hanggang sa mga welga ng drone, hindi na naglalaro si Uncle Sam. Ang mga drug lord na dati tila hindi nagagalaw ay tumitingin na ngayon sa kanilang mga balikat, habang ang mga puwersa ng US ay gumagamit ng mga taktikang paputok na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Ang bilang ng katawan ay tumataas, bilyon-bilyon ang ginagastos, at ang hangganan ay hindi kailanman naging mas tense. Gusto mong malaman kung ano talaga ang nangyayari? Patuloy na manood. Ang gapangkating special na lakas ay kumikilos ng lihim. Ang US ay nagpapadala ng mga elite na pangkat ng militar sa hangganan sa loob ng maraming taon. Ngunit ayaw nilang malaman mo ang tungkol dito. Ito ay hindi lamang mga regular na sundalo. Sila ang pinakamagaling sa pinakamahuhusay, sinanay na gumalaw na parang multo at humampas ng walang babala. Ang mga Navy SEAL, Delta Force, at iba pang mga espesyal na grupo ng OPS ay dumudulas sa Mexico na nakasuot ng mga damit na civilian at may dalang mga armas na walang marka. Nagtatrabaho sila kasama ng mga pinagkakatiwalaang unit ng militar ng Mexico upang subaybayan ang mga pinuno ng kartel, pangangalap ng intel at pagpaplano ng mga pagsalakay na kadalasang nagiging nakamamatay. Ang napakalakas ng mga operasyong ito ay kung paano sila nananatili sa ilalim ng radar. Hindi tulad ng malalaking aksyong militar na nagiging mga ulo ng balita. Ang mga mission na ito ay tahimik na nangyayari. Kung minsan ay hindi alam ng gobyerno ng Mexico ang lahat ng detalye. Gumagamit ang mga team ng advanced na teknolohiya tulad ng mga thermal drone na maaring makakita ng mga taong nagtatago sa mga gusali, mga satellite phone na hindi matrace, at facial recognition software na maaring pumili ng wanted na boss ng droga sa isang masikip na kalye. Kapag nahanap na nila ang kanilang target, mabilis silang kumilos, kadalasan sa gabi na hindi inaasahan ng kartel. Ang mga resulta ay kahanga-hanga ngunit magulo. Ilang nangungunang pinuno ng kartel ang misteryosong nawala o napatay sa mga operasyong tila masyadong professional para sa lokal na pulisya. Ang gobyerno ng US ay bihirang umamin ng pagkakasangkot. Sa halip ay hinahayaan ang Mexico na kunin ang kredito para sa mga panalong ito. Samantala, ang mga kartel ay naglagay ng mga pabuya sa mga ahenteng Amerikano na pinaghihinalaan nilang tumatakbo sa kanilang teritoryo. Ang panganib ay totoo. Ilang operatiba ng US ang napatay sa Mexico sa paglipas ng mga taon, tahimik na inuri ang kanilang pagkamatay, at kakaunti ang sinabi ng kanilang mga pamilya tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Ang shadow war na ito ay nagpapatuloy araw-araw gamit ang mga bota ng Amerika sa lupain ng Mexico na katumbas ng isang hindi idineklara na pagsalakay na parehong itinatanggi ng parehong pamahalaan ngunit pribado na sinusuportahan, mga drone surveillance network na hindi natutulog. Ang kalangitan sa itaas ng Mexico ay hindi kailanman walang laman. Sa anumang naibigay na sandali, dose-dose ng mga drone ng US ang tahimik na umiikot sa teritoryo ng kartel na nanonood ng lahat ng nangyayari sa ibaba. Hindi ito ang iyong mga regular na drone. Ang mga ito ay mga military-grade machine na maaring manatiling airborne sa loob ng ilang araw na nilagyan ng mga camera na napakalakas na kaya nilang basahin ang isang text message sa telepono ng isang tao mula sa libu-libong talampakan. Ang US ay bumuo ng isang invisible net of surveillance na nakakakuha ng lahat mula sa pagpapadala ng droga hanggang sa mga lihim na pagpupulong sa pagitan ng mga boss ng kartel. Ang nakakasira ng sistemang ito sa mga kartel ay ang walang katapusang pasensya nito. Ang mga pinuno ng kartel ay maaring makakita ng drone ng isang bases at magtago ngunit hindi sila maaring manatiling nakatago magpakailanman. Ang mga drone ay patuloy na nanonood, araw-araw, na bumubuo ng mga pattern ng buhay kung saan ang isang tao ay natutulog, kumakain, kung sino ang kanilang nakikilala, kung saan ang kanilang mga anak ay pumapasok sa paaralan. Ang lahat ng impormasyong ito ay dumarating sa napakalaking computer system na gumagamit ng artificial intelligence upang mahulaan kung saan ang mga target. Kapag ang oras ay tama, alinman sa mga puwersa ng Mexico o mga operator ng US ay susugod para sa pagpatay o paghuli. Ang psikolohikal na epekto ay nagwawasak para sa mga miyembro ng kartel. Alam nilang binabantayan sila pero hindi nila masabi kung kailan o kung ano. Ang ilang mga kartel ay nagsimulang gumamit ng teknolohiyang anti-drone na binili mula sa itim na merkado, pinabagsak ang inaakala nilang mga drone ng US para lamang mapapalitan ng mga bago ang mga ito pagkalipas ng ilang oras. Ang ibang mga kartel ay dumaan na sa lumang paaralan gamit ang mga lagusan at kuweba upang itago mula sa mga mata sa kalangitan. Ngunit ang drone network ay patuloy na lumalawak gamit ang mga mas bagong modelo na nakakakita sa mga ulap,
nakakatuklas ng init na mga lagda ng mga taong nagtatago sa mga gusali at kahit na nakikilala ang mga particular na individual sa paraan ng kanilang paglalakad. Ang walang katapusang pagsubaybay na ito ay nagpilit sa mga cartel na patuloy na magbago ng mga taktika na ginagawang hindi gaanong epesyente at mas mahal na tumakbo ang kanilang mga operasyon. Sinusundan ang daanan ng pera, parang bloodhound. Alam ng US na ang mga bala lamang ay hindi titigil sa mga kartel hanggat bilyon-bilyong dolyar ang patuloy na umaagos. Yun ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga pinakamapanirang pag-atake ng Amerika ay hindi isinasagawa gamit ang mga baril kundi gamit ang mga sandatang pinansyal. Ang mapangkatang mga accountant, abogado, at mga eksperto sa pagbabangko ay nagtatrabaho sa lahat ng oras upang sundan ang maruming pera habang ito ay gumagalaw sa mga pandaigdigang sistema ng pananalapi. Kapag nahanap na nila, hindi lang nila ni-freeze, kinukuha nila ng tuluyan, nag-drain sa mga cartel accounts magdamag at naiwan ang mga drug lord na biglang nasira. Ang Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, OFAC, ay gumagana tulad ng isang financial hit squad, mga negosyong blacklisting, mga bangko, at kahit na tila mga lehitimong kumpanya na nakatali sa mga kartel. Kapag ang isang negosyo ay nailagay sa kanilang listahan, ito ay epektibong patay. Walang Amerikano ang maaring makipagnegosyo dito, at karamihan sa mga dayuhang kumpanya ay hindi rin ito hawakan. Ang dahilan kung bakit napakatalino ng diskarte na ito ay ang target nito hindi lamang ang mga halatang miyembro ng kartel, ngunit ang kanilang mga katulong na nakasuot ng suit. Ang mga accountant, mga developer ng real estate, at mga may-ari ng negosyo na naglalaban ng kanilang pera. Ang mga taong ito ay hindi handa para sa uri ng init na inaasahan ng mga nagbebenta ng droga at madalas silang pumutok sa ilalim ng presyon. Ang US ay nag-freeze ng bilyon-bilyong asset ng kartel sa mga nakaraang taon, mula sa mga luxury apartments sa New York hanggang sa horse ranches sa Texas, mula sa mga restaurant chains sa Mexico City hanggang sa mga kumpanya sa pagpapadala sa Colombia. Nakuha pa nila ang mga pribadong jet, yacht, at koleksyon ng kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pinipilit ng digmaang pinansyal na ito ang mga kartel na gumamit ng mas mapanganib na mga paraan upang maglipat ng pera, tulad ng pisikal na pagpupuslit ng pera sa mga hangganan na napakalaki at madaling mahuli. Ang ilang mga kartel ay bumaling sa cryptocurrency, ngunit ang mga ahensya ng US ay naging mas mahusay sa pagsubaybay sa mga transaksiyong iyon din. Nang walang madaling pag-access sa kanilang pera, ang cartel ay nagpupumilit na bayaran ang kanilang mga sundalo, mga opisyal ng suhulan, at bumili ng mga armas. Pinapahina sila mula sa loob palabas sa paraang hindi kailanman magagawa ng mga bala. Pagsasanay sa mga puwersang Mexican na gawin ang maruming gawain ng Amerika. Sa halip na magpadala ng malaking bilang ng sarili nitong mga tropa sa Mexico, ang US ay lumikha ng isang bagay na potential na mas malakas. Mga unit ng Mexico na nag-iisip, nagsasanay, at lumalaban tulad ng mga Amerikano. Hindi ito regular na pulis o sundalo ng Mexico. Ang kanilang mga elite squad na pinili para sa katapatan at pagiging epektibo, pagkatapos ay nagbabago sa pamamagitan ng masinsinang mga programa sa pagsasanay sa US. Ibinibigay ng mga Amerikano ang lahat, mga armas na tumutugma o lumalampas sa kung ano ang dala ng mga kartel, mga tactical na kagamitan na nagkakahalaga ng higit sa kinikita ng karamihan sa mga opisyal ng Mexico sa isang taon, at mga pasilidad ng pagsasanay kung saan natututo sila ng parehong mga diskarte na ginagamit ng mga espesyal na puwersa ng US. Ang galing ng diskarteng ito ay binibigyan nito ang US ng kapangyarihang lumaban sa Mexico nang walang gulo sa politika sa pagpapadala ng mga tropang Amerikano. Ang Mexican unit na it ay nagiging mga extension ng kapangyarihan ng Amerika, kadasang may mga tagapayo ng US na naka-embed sa kanila o nagdidirekta ng mga operation mula sa malapit. Nagpapatakbo sila ng mga pagsalakay batay sa intelligence na nakolekta ng mga satellite at drone ng US gamit ang mga taktika na binuo sa Afghanistan at Iraq. Ang ilang mga unit ay nagsasanay pa nga sa mga base militar ng Amerika bago bumalik sa Mexico upang gamitin ang kanilang natutunan laban sa mga kartel. Ang mga resulta ay halo-halong ngunit malakas. Nahuli o napatay ng mga elite unit na ito ang 2 dosenang miyembro ng kartel na may mataas na rango sa mga operasyong nagpapakita ng malinaw na mga fingerprint ng Amerikano. Ang tiyak na pagsalakay sa gabi, pinag-ugnay ng mga strike sa maraming location, at ang uri ng tactical na disiplina na hindi karaniwang nakikita sa mga regular na puwersa ng Mexico. Pero may dark side din. Ang ilan sa mga unit na ito ay inakusahan ng mga paglabag sa karapatang pantao na tumatakbo sa labas ng normal na mga legal na paghihigpit sa Mexico, at sa ilang mga kaso kalaunan ay napinsala ng mismong mga kartel na sinanay nilang labanan.
Sa kabila ng mga problemang ito, patuloy na pinalalawak ng US ang mga programang ito na nakikita ang mga ito bilang isang cost-effective na paraan upang maipakita ang puwersa sa kabila ng hangganan ng hindi aktwal na tumatawid dito sa malalaking unit ng militar. Pagsasandatang seguridad sa hangganan laban sa mga operasyon ng kartel. Ang hangganan ng US-Mexico ay nagbago mula sa isang simpleng linya sa buhangin tungo sa isa sa pinakamabigat na sinusubaybayang security zone sa mundo na particular na idinisenyo upang durugin ang mga operasyon ng kartel. Ang hangganan ay nagtatampok na ngayon ng mga kagamitan sa pagsubaybay sa antas ng militar na magpapainggit sa karamihan ng mga bansa. Mga underground sensor na maaring makakitang mga yabag, mga tore na may mga thermal camera na maaring makakita ng mga tao milya-milya ang layo sa ganap na kadiliman, at mga AI system na maaring tumukoy ng mga kahinahinalang pattern ng pag-uugali bago pa man sila mapansin ng mga tao. Ang dahilan ng pagiging epektibo ng diskarte sa hangganan na ito laban sa mga kartel ay ang layered na diskarte nito. Kahit na ang mga droga o mga tao ay lumampas sa pisikal na mga hadlang, nahaharap sila sa isang pagsubok ng mga checkpoint, mga patrol vehicle, at kahit na mga predator drone na nanonood mula sa itaas. Lumawak ang Border Patrol sa isang paramilitary force na may mga helicopter, armed vehicle units, at tactical teams na mas kumikilos bilang mga sundalo kaysa pulis. Sinusuportahan sila ng mga intelligence center kung saan sinusuri ng mga analyst ang napakaraming data na naghahanap ng mga pattern na maaring magbunyag ng mga ruta ng cartel smuggling or safe house. Napakalaki ng pinsalang dulot nito sa ekonomiya sa mga cartel. Milyon-milyong halaga ang kinukuha araw-araw. Ang mga gastos sa smuggling ay tumataas dahil ang mga cartel ay nangangailangan ng mas maraming tao, mas maraming kagamitan, at mas detalyadong mga pamamaraan upang maiparating ang kanilang mga produkto. Napipilitan silang maghukay ng mas komplikadong mga lagusan, gumawa ng pansamantalang mga submarino, at gumamit pa ng sarili nilang mga drone. Lahat ng mamahaling operasyon na may mataas na rate ng pagkabigo. Ang ilang mga cartel ay lumipat sa paggawa ng mga gamot tulad ng fentanyl, na napakalakas na mas maliit na halaga ang kailangang ipuslit upang kumita ng parehong kita. Ngunit kahit na ang adaptation na ito ay may mga panganib, dahil ang mas maliliit na pakete ay mas madaling gawin ngunit maaari pa ring matukoy ng mga special na kagamitan sa mga port of entry. Ang hangganan ay naging napakamahal na larangan ng digmaan kung kaya't ang ilang mga cartel ay nag-iba-iba sa iba pang mga krimen tulad ng pangingikil at pagkidnap sa loob ng Mexico, sa halip na ipagsapalaran ang lalong militarisadong hangganan ng Amerika. Digmang chemical laban sa production ng droga. Sa halip na labanan lamang ang mga miyembro ng kartel, ang US ay direktang lumaban sa mga pananim at laboratorio na gumagawa ng kanilang produkto. Sa loob ng mga dekada, ang eroplanong pinunduhan ng Amerika ay nag-spray ng mga chemical sa mga larangan ng droga sa Mexico at iba pang mga bansa sa Latin America na sinisira ang mga pananim ng coca, marijuana, at poppy mula sa itaas. Ang mga ito ay hindi banayad na mga pamatay ng damo. Ang mga ito ay mga chemical na lakas ng industriya na pumapatay sa lahat ng kanilang nahawakan. Idinisenyo upang gawing hindi magagamit ang lupa para sa produksyon ng gamot sa loob ng ilang buwan o kahit na taon. Napakalaki ng sukat ng kampanyang chemical na ito. Milyon-milyong ektarya ang naspray, kadalasan sa mga malalayong lugar sa kabundukan kung saan inakala ng mga kartel na ligtas ang kanilang mga pananim. Ang mga spray plane ay may kasamang mga helicopter gunship para sa protection, swooping mababa sa ibabaw ng mga field upang maglabas ng mga ulap ng mga chemical na sumisira sa isang season na halaga ng mga pananim ng droga sa ilang minuto. Tinutukoy ng teknolohiya ng satellite ng US ang mga bagong lumalagong lugar na nagdidirekta sa mga eroplanong pang-spray sa mga target na inaakala ng mga magsasaka ng kartel na mahusay na nakatago. Pinipilit nito ang mga producer ng droga na patuloy na lumipat, sirain ang mga naitatag na operation, at gawing mas mahal at hindi gaanong epesyente ang production. Higit pa sa pagkasira ng pananim, tinatarget din ng US ang mga pasilidad sa pagpoproseso ng droga sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga chemical na kailangan para makagawa ng mga gamot tulad ng cocaine at meth. Ang mga paunang chemical na ito ay halos mga lehitimong produktong pang-industriya na may mga sistema ng pagsubaybay na maaring subaybayan ng mga ahente ng Amerika. Ang digmaan ng Amerika sa produksyon ng kartel na droga ay naglalabas ng mga chemical na lakas ng industriya mula sa langit na ginagawang baog na kaparangan ang mga malalagong larangan ng droga. Ang mga herbicide na may grade militar ay umuulan mula sa espesyal na sasakyang panghimpapawid na protektado ng mga armadong helicopter.
na sumisira sa malalawak na plantation ng marijuana at poppy field na tumagal ng ilang buwan upang linangin. Sa ilang minuto, ang mga cartel ay nanonood ng milyon-milyong potential na kita na nalalanta at namamatay. Ang mga chemical na ito ay hindi lamang pumapatay ng mga halaman. Nilalaso nila ang lupa para sa mga panahon na ginagawang imposible ang muling pagtatanim. Nakikita ng teknolohiya ng satellite ng US ang mga bagong lumalagong operation sa loob ng ilang araw na nagdidirekta ng mga spray planes sa mga target na inaakala ng mga magsasaka na nakatago sa malalayong kabundukan o masukal na gubat. Pinipilit nito ang patuloy na relocation, sinisira ang mga naitatag na lumalagong pattern at nagtutulak sa production sa lalong marginal na mga lupain na may mas mababang ani. Samantala, pinag-aaralan ng mga chemist ng DEA ang mga nasamsam na gamot upang matukoy ang mga pirma ng pagmamanupaktura na sinusubaybayan ang mga paunang chemical sa kanilang pinagmulan. Pinipilit ng US ang mga kumpanya ng chemical sa buong mundo na subaybayan ang mga kahina-hinalang pagbili na ginagawang mga sinusubaybayang substance ang mga lehitimong produktong pang-industriya. Kapag lumitaw ang mga hindi pangkaraniwang kargamento sa teritoryo ng kartel, sumusunod ang mga pagsalakay. Ang mga sopistikadong lab na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay binubuwag magdamag na pumipilit sa mga cartel na bumuo ng mas maliit, hindi gaanong mahusay na mga operasyon na gumagawa ng mas mababang mga produkto sa mas mataas na halaga. Kapag lumitaw ang mga hindi pangkaraniwang pattern, tulad ng malalaking pagpapadala ng ilang mga chemical sa mga lugar na walang lehitimong industriya, madalas na sinusundan ng mga pagsalakay. Sinanay ng DEA ang mga awtoridad ng Mexico na tukuyin at ligtas na lansagin ang mga laboratorio ng droga na kadalasang naglalaman ng mga mapanganib na chemical na maaaring sumabog o maglabas ng mga nakakalason na usok. Sa pamamagitan ng pag-atake sa bahagi ng produksyon, pinipilit ng US ang mga kartel na gumastos ng mas maraming pera para sa pagprotekta sa kanilang mga operasyon, pagbuo ng mas maliit, hindi gaanong mahusay na mga lab na mas mahirap hanapin ngunit gumagawa ng mas kaunting produkto. Ang diskarte sa pakikidigmang chemical na ito ay nagtulak sa karamihan ng production ng gamot na mas malalim sa gubat at higit pa mula sa hangganan ng US na ginagawang mas komplikado at mahina ang buong supply chain. Digma sa information at mga psychological na operation ng US ay nakikipaglaban sa mga kartel hindi lamang sa pamamagitan ng mga bala kundi sa information na nagpapatakbo ng mga sopistikadong kampanya upang ibaling ang publiko sa Mexico laban sa mga miyembro ng kartel at sirain ang mga organization mula sa loob. Ang mga ahensyang Amerikano ay gumagawa at nagpopondo ng mga kampanya sa media na nagpapakita ng tunay na pinsalang ginagawa ng mga kartel sa mga komunidad. Ang mga bangkay, ang mga adik na bat, ang mga nasirang pamilya. Nag-sponsor sila ng mga billboard na nag-aalok ng malalaking pabuya para sa information na humahantong sa pagkuha ng mga pinuno ng kartel. Kadalasang ipinapakita ang kanilang mga mukha tulad ng mga wanted na posters sa mga pangunahing lungsod sa Mexico. Higit na palihim, ang mga ahensyang paniktik ng US ay nagtatanim ng mga kwento sa mga local na pahayagan tungkol sa mga leader ng kartel na nagnanakaw sa kanilang sariling mga tauhan o nagpapaalam sa kanilang mga kasosyo. Totoo man o hindi, ang mga kwentong ito ay naghahasik ng mga binhi ng pagdududa at paranoia sa hanay ng mga kartel. Gumagawa din sila ng mga anonymous na linya ng tip kung saan ang mga tao ay maaring ligtas na magulat ng mga aktibidad ng kartel. Pagkatapos ay tiyaking alam ng lahat kung kailan ang mga tip na iyon ay humantong sa malaking pag-aresto na naghihikayat sa mas maraming tao na sumulong. Ang layunin ay basagin ang code ng katahimikan na nagpoprotekta sa mga kartel at patuloy na maghinala ang mga miyembro sa isa't isa. Ang di nakikitang digmaan ng Amerika laban sa mga kartel ng Mexico ay nagsasandatahan ng information sa mapangwasak na epekto. Pinili ng mga ahensya ng US ang Mexican media ang mga kwentong nag-highlight ng mga kalupitan ng kartel na nagpapahina sa imahe ng Robin Hood na nilinang ng ilang organization. Ang mga kampanya sa billboard ay nagpapakita ng mga mukha ng mga pinuno ng kartel na may napakalaking alok na gantimpala na ginagawang pagalit na teritoryo ang mga kapitbahayan kung saan maaaring ipagkanulo sila ng sinuman para sa pera na magpapabago ng buhay. Mas mapanlin lang, ang mga operatiba ng paniktik ay nagtatanim ng mga maling alingawngaw sa hanay ng mga kartel. Bumubulong na ang ilang mga tinyente ay kumikita o lihim na nakikipagtulungan sa mga awtoridad. Ang mga gawa-gawang ito, pinaniniwalaan man o hindi,
ay pinipilit ang pamumuno na mag-aksaya ng mga mapagkukunan sa pagsisiyasat sa sarili nilang mga tao habang naghahasik ng kawalan ng tiwala sa buong organisasyon. Ang psychological depression ay umaabot sa mga cartel na pamilya na namumuhay ng marangyang buhay sa ibang bansa. Tinutunton ng mga autoridad ng US ang mga bata na pumapasok sa mga elite na international na paaralan, mga asawang namimili sa Rodeo Drive, at mga magulang na nagpapagamot sa mga ospital sa Amerika. Ang mga visa ay mahiwagang binawi. Nag-freeze ang mga bank account ng walang babala. Nagiging malinaw ang mensahe. Walang sinumang konektado sa buhay kartel ang nananatiling hindi maabot na lumilikha ng hindi mabata na panggigipit sa mga leader na ang mga pamilya ay biglang nahaharap sa mga kahihinatnan na inakala nilang mapipigilan ng pera. Ang ilan sa mga pinaka-epektibong psikolohikal na operation ay nagtatarget sa mga pamilya ng mga miyembro ng kartel. Tinutukoy ng US intelligence kung saan pinapaaral ng mga cartel leader ang kanilang mga anak, kadalasang mamahaling pribadong institution sa US o Europe, pagkatapos ay nakikipagtulungan sa mga bansang iyon para bawiin ang mga visa o lumikha ng mga legal na problema para sa mga miyembro ng pamilyang ito. Ni-freeze nila ang mga bank account na ginamit sa pagbabayad para sa mga mamahaling apartment kung saan ang mga pamilya ng kartel ay nakatira malayo sa karahasan sa Mexico. Ang panggigipit na ito sa mga pamilya ay naging dahilan upang sumuko ang ilang mga pinuno ng kartel o maging mga impormante upang protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Nag-aalok din ang US ng mapagbigay ng mga deal sa protection ng saksi sa mga miyembro ng kartel na bumaling sa kanilang mga boss, na lumilikha ng patuloy na takot sa pamunuan na maaaring ipagkanulo sila ng isang malapit na tao. Ang ganitong kapaligiran ng kawalan ng tiwala ay nagpapababa sa mga kartel at mas madaling kapitan ng mga panloob na salungatan dahil walang nakakaalam kung sino ang maaaring nakikipagtulungan sa mga Amerikano. Teknolohiya na hindi nag-iiwan ng kung saan upang itago. Ang technological na agwat sa pagitan ng tagapagpatupad ng batas ng US at mga kartel ng Mexico ay lumalaki bawat taon. Gumagamit na ngayon ang mga ahensya ng Amerika ng mga tool na tila diretso sa mga pelikulang science fiction na ginagawang halos imposible para sa mga miyembro ng kartel na makipag-usap o lumipat ng hindi natukoy. Maaaring harangin ng NSA ang halos anumang tawag sa telepono o text message kahit na mula sa mga naka-encrypt na telepono na pinaniniwalaan ng mga kartel na ligtas. Gumagamit sila ng voice recognition software na maaring tumukoy ng mga particular na pinuno ng kartel sa ilang segundo kahit na subukan nilang itago ang kanilang boses o gumamit ng telepono ng ibang tao. Ang pagsubaybay sa location ay umabot sa mga nakakatakot na antas ng katumpakan. Paar na ngayong subaybayan ng US ang mga sasakyan na may satellite technology na hindi nangangailangan ng anumang device na ilagay sa kotse. Makikilala nila ang mga particular na tao sa pamamagitan ng kung paano sila naglalakad, ang kakaibang pattern ang mga ugat sa kanilang mga mukha, nakikita gamit ang mga special na camera, o kahit na kung paano sila nagtatype sa keyboard. Sinubukan ng ilang kartel na pumasok sa lumang paaralan gamit ang mga nakasulat na mensahe at harapang pagpupulong, ngunit kahit na ang mga ito ay hindi ligtas. Ang mga ahensya ng US ay nakabuo ng mga malayuang mikropono na nakakarinig ng mga pag-uusap sa pamamagitan ng mga dingding at bintana mula sa daan-daang yarda ang layo. Ang technological na arsenal na inideploy ng Amerika laban sa mga Mexican cartel ay kahawig ng science fiction na ginawang totoo. Sinusubaybayan ng mga satellite ang mga sasakyan na walang mga pisikal na tracker, habang ang mga advanced na AI system ay hinuhulaan ang mga ruta ng smuggling sa pamamagitan ng pagsusuri sa libu-libong variable mula sa mga pattern ng panahon hanggang sa mga schedule ng pagtatrabaho sa hangganan. Ang mga tool ng NSA ay pumutok sa mga naka-encrypt na communication sa cartel na kumukuha ng mga mensahe na pinaniniwalaan ng ilang leader na hindi mahawakan. Tinutukoy ng software sa pagkilala ng boses ang mga particular na individual sa ilang segundo, kahit na sa mga burner phone o sa pamamagitan ng mga voice disguisers. Nakikita ng mga thermal imaging drone ang mga nakatagong bunker at lagusan sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagdama ng kaunting pagkakaiba sa temperatura mula sa hangin. Kahit na ang mga miyembro ng kartel na umabandona sa teknolohiya ay nalantad ang kanilang mga sarili. Ang mga long-range na mikropono ay kumukuha ng mga pag-usap sa pamamagitan ng mga pader mula sa daan-daang yarda ang layo. Tinutukoy ng mga facial recognition system ang mga target sa mga madla sa pamamagitan ng mga natatanging pattern ng mga ugat sa ilalim ng kanilang balat na nakikita lamang sa mga dalubhasang kamera. Ang psychological na epekto ay sumisira sa mga operation ng cartel,
lalong nagiging paranoid ang mga pinuno. Iniiwan ang mga mahusay na pamamaraan para sa mga primitive na alternatibo. Ang mga operation ay kumikilos sa glacial na bilis habang ang mga kartel ay nagpapatupad ng mga detalyadong protocol ng seguridad na sa huli ay nabigo laban sa technological na juggernaut ng Amerika na lumilikha ng isang napakalaking pakiramdam na wala saan man ang tunay na ligtas. Marahil ang pinakanakakatakot para sa mga kartel ay ang lumalagong paggamit ng predictive na teknolohiya. Gamit ang mga artificial intelligence system na pinapakain ng mga taon ng data ng intelligence, maaari na ngayong hulaan ng mga ahensya ng US nang may nakakagulat na katumpakan kung saan maaring pumunta ang mga pagpapadala, kung aling mga ruta ang maaring tahakin ng mga smuggler, at maging kung sinong mga miyembro ng kartel ang maaring nagpaplanong ipagkanulo ang kanilang mga amo. Sinusuri ng mga system na ito ang libu-libong salik mula sa mga pattern ng panahon hanggang sa mga antas ng staffing ng checkpoint sa hangganan kung saan naglalaro ang mga soccer team sa isang particular na katapusan ng linggo upang matukoy kung kailan at saan ang mga cartel ay malamang na maglilipat ng mga droga o pera. Nagbibigay daan ito sa mga awtoridad ng Amerika at Mexico na iposisyon ang kanilang mga mapagkukunan sa tamang lugar sa tamang oras na ginagawang pakiramdam ng mga kartel na nababasa ng mga Amerikano ang kanilang isipan. Ang psikolohikal na epekto ng tila palaging isang hakbang sa likod ay naging dahilan upang ang mga operasyon ng kartel ay lalong paranoid at hindi epektibo. Pagbabalik loob sa mga miyembro ng kartel laban sa isa't isa. Ang isa sa mga pinakamapanirang taktika ng Amerika ay hindi nagsasangkot ng mga armas. Ngunit sa halip ay sinasamantala ang kasakiman at takot na tumatakbo sa mga organization ng kartel. Ang mga ahensya ng US ay pinagkadalubhasaan ang sining ng paggawa ng mga miyembro ng kartel sa mga impormante na lumilikha ng isang nakatagong network ng mga espiya sa loob mismo ng mga organisasyong kriminal. Nag-aalok sila ng mga deal na mahirap tanggihan, pinababang mga sentensya para sa mga nahaharap sa habang buhay sa bilangguan, mga bagong pagkakakilanlan sa Amerika para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, at kung minsan ay milyon-milyong dolyar para sa information na humahantong sa malalaking bust o pagkuha ng mga kingpin. Gumagana ang diskarte dahil ang buhay ng kartel ay puno na ng kawalan ng tiwala at panganib. Maraming miyembro ang sumasali dahil sa pangangailangan sa halip na katapatan at nabubuhay sa patuloy na takot sa kanilang mga amo. Tinutukoy ng mga ahente ng Amerika ang mga mahihinang tao sa loob ng mga kartel, kadalasan ang mga may pamilya sa US o nagpakita ng mga senyales ng pagnanais na lumabas, at maingat na lumapit sa kanila gamit ang mga alok na tumutugon sa kanilang mga particular na takot at hangarin. Sa sandaling mag-flip ang isang tao, makakatulong sila na matukoy ang iba na maaring handang makipagtulungan na lumilikha ng isang domino effect na maaring maglabas ng isang buong kartel mula sa loob. Ang pinakamapangwasak na sandata ng Amerika laban sa mga kartel ng Mexico ay hindi mga bala o pagsalakay. Ito ay pagkakanulo. Ang mga ahensya ng US ay pinagkadalubhasaan ang sining ng pagpapalit ng mga tagaloob ng kartel sa mga impormante sa pamamagitan ng hindi mapaglabanan na mga alok, kalayan mula sa bilangguan, mga bagong pagkakakilanlan sa suburban America, at milyon-milyong mga pagbabayad para sa mataas na halaga ng katalinuhan. Sinasamantala ng discarding ito ang takot na endemic na sa buhay kartel. Tinatarget ng mga ahente ng DEA at FBI ang mga mahihinang miyembro, ang mga may pamilya sa US, o nagpapakita ng mga senyales ng pagkadismaya, paglapit sa kanila ng mga iniangkop na deal na tumutugon sa kanilang mga particular na takot. Sa sandaling mag-flip ang isang miyembro, tinutukoy nila ang iba na maaring sumunod. Ang nagre-resultang paranoia ay pumupunit sa mga kartel mula sa loob. Matapos ang hindi maipaliwanag na mga pag-aresto o pagsamsam ng mga kargamento, ang mga mangkukulam na pangangaso ay sumiklab habang ang mga amo ay desperadong naghahanap ng mga taksil. Ang mga inosenteng miyembro ay nahaharap sa pagpapahirap sa hinala lamang. Natigil ang mga operasyon habang nawawala ang tiwala. Ang ilang mga kartel ay nagpapatupad ng matinding pagsubok sa katapatan na pinipilit ang mga recruit na gumawa ng mga brutal na gawa o sumuko sa patuloy na pagsubaybay, na lumilikha ng higit pang sama ng loob at nagtutulak ng higit pang mga impormante sa mga kamay ng Amerikano. Ang dahilan kung bakit particular na nakapipinsala ang discarding ito ay kung paano ito nagkakalat ng paranoia sa pamamagitan ng mga ranggo ng kartel. Kapag nangyari ang melalaking bust o naaresto ang mga pinuno, walang nakakaalam kung sino ang nagbigay ng impormasyon. Ito ay humahantong sa mga witch hunts sa loob ng organization, kung saan ang mga inosenteng tao ay madalas na pinahihirapan o pinapatay batay sa hinala lamang.
Nag-aatubili ang mga veteranong miyembro ng kartel na magdala ng mga bagong recruit dahil hindi nila matiyak kung sino ang pagkakatiwalaan. Bumagal ang mga operation habang pinapanood ng lahat ang iba. Ang ilang mga kartel ay gumawa ng matinding mga hakbang upang maiwasan ang pagpasok na pinipilit ang mga bagong miyembro na patayin ang mga miyembro ng pamilya upang patunayan ang katapatan o isailalim ang lahat sa mga regular na pagsusuri sa lie detector. Ang mga desperadong hakbang na ito ay lumilikha ng higit pang sama ng loob at takot na ginagawang mas maraming tao ang handang makipagsapalaran sa pakikipag-usap sa mga ahente ng Amerika. Ang resulta ay ang mga organisasyong gumugugol ng mas maraming lakas sa pagmamasid sa kanilang sariling mga tao gaya ng pakikipaglaban nila sa kanilang mga kaaway o pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Pag-target sa mga pinuno ng kartel na lumikha ng kaguluhan. Ang US ay yumakap sa isang diskarte na nakatuon sa pagputol ng ulo ng ahas, pagtukoy at pag-alis ng pamumuno ng kartel sa pamamagitan ng paghuli o pagpatay. Ang diskarte na ito, kung minsan ay tinatawag na diskarte sa kingpin, ay naging signature move ng Amerika laban sa mga organisasyon ng droga sa Mexico. Kapag natukoy ang isang pangunahing pinuno ng kartel, ang napakalaking mapagkukunan ay nakadirekta sa paghahanap sa kanila. Satellite surveillance, phone tapping, informant network, at specialized hunting teams na walang ginagawa kundi subaybayan ang isang tao, minsan sa loob ng maraming taon. Kapag natagpuan ang mga target na ito na may mataas na halaga, ang mga operation para ibagsak ang mga ito ay pinaplano ng may katumpakan ng militar. Kung ang target ay mahuhuli ng buhay, kadalasang ginusto upang makapagbigay sila ng katalinuhan, sinanay ng US na mga special na puwersa ng Mexico o sa ilang mga kaso ang actual na mga operator ng Amerika ay nagsasagawa ng mga pagsalakay ng kidlat na idinisenyo upang madaig ang seguridad bago makatakas ang target. Hindi ito mga random na bust. Dumating sila pagkatapos ng mga buwan ng panonood ng mga gawain, pagtukoy ng mga kahinaan sa seguridad at pag-ensayo sa bawat detalye. Ang ilang mga paghuli ay nangyayari ng napakabilis na ang mga pinuno ng kartel ay wala ng oras upang humingi ng tulong. Binago ng diskarte ng US sa paghuli sa mga cartel kingpins ang kriminal na tanawin ng Mexico. Kapag natukoy ng American intelligence ang isang cartel boss, naglalabas sila ng buong arsenal ng surveillance tech at mga specialist team na sumusubaybay sa bawat galaw hanggang sa perpektong sandali para mag-strike. Ang precision raid na ito ay kadalasang nangyayari sa loob ng ilang segundo. Pumapasok ang mga piling tao sa madaling araw, hinuhuli ang mga pinuno sa kama bago makapag-react ang mga bodyguard. Ngunit ang tunay na pagkawasak ay darating pagkatapos. Kapag nawala ang isang boss, ang power vacuum ay nag-trigger ng agarang pagdanak ng dugo. Ang mga ambisyosong tenyente ay bumaling sa isa't isa na pinaghiwa-hiwalay ang mga organisasyon sa naglalabanang paksyon. Maingat na pinananatili ang mga network ng katiwalian ay gumuho. Ang mga ligtas na bahay, mga ruta ng smuggling at mga pagtatago ng pera ay nagiging nawawalang mga lihim o premyo na dapat labanan. Bagamat maaring mukhang hindi produktibo ang kaguluhang ito, nagsisilbi ito sa mga interes ng Amerika sa pamamagitan ng pagpapanatiling hindi organisado at nakatuon ang mga cartel sa mga panloob na labanan kaysa sa pagpapalawak ng mga operation. Ang karahasan ay kakilakilabot ngunit mahuhulaan, isang kinakalkula na resulta ng diskarte ng kingpin ng Amerika. Ang dahilan kung bakit particular na mapanira ang diskarteng ito ay hindi lamang ang pag-alis ng pinuno, kundi ang kaguluhang kasunod nito. Kapag ang isang cartel boss ay biglang nawala, ang maingat na pinapanatili na istruktura ng kapangyarihan ay gumuho. Ang mga tenyente na dating nagtutulungan ngayon ay nakikipaglaban para sa control. Kadalasan ay marahas. Ang maalyansa sa iba pang mga cartel o tiwaling opisyal ay bumagsak. Ang kaalaman sa institutional ng organization, kung sino ang susuhulan, kung aling mga ruta ang ligtas, kung saan nakaimbak ang pera, napuputol o nawawala. Sa vacuum ng kapangyarihan, humiwalay ang mas maliliit na grupo para bumuo ng sarili nilang mga organization na humahantong sa mas maraming karahasan habang pinagtatalunan ang teritoryo. Sinasamantala ng mga puwersa ng gobyerno ang pagkalito upang ilunsad ang mga operator sa mababang antas na biglang kulang sa proteksyon o direksyon. Ang resulta ay madalas na hindi ang katapusan ng kartel, ngunit ang pagbabago nito sa isang bagay na mas pira-piraso at magulo. Kung minsan ay mas marahas pa kaysa dati, ngunit karaniwang hindi gaanong epektibo sa malakihang trafficking ng droga at hindi gaanong kayang hamunin ang autoridad ng estado ng direkta. Salamat sa panonood ng isa pang episode. Habang narito ka pa, tiyaking mag-click sa video sa iyong screen para sa higit pang kalidad na nilalaman.